MCV's World. Of course, si Maymay po ito. And today's video guys, ang gagawin ko po ay magre-review po tayo sa product ng Whip It flavored with butter. Yay! Ito na po yung inaantay nyo guys, yung highly requested nyo sa aking video na kung pwede mag-review ako ng Whip It flavored with butter. Ayan. So, itatry ko po siyang i-prepare ngayon para lang ma-test, para ma-check din natin at ma-review din natin kung ano yung consistency niya, ano yung flavor, kung lasang butter nga ba. Of course, butter syempre. Ayan. So, kung magtataka kayo, ano ba ang kaibahan nito sa Whip It Classic at saka ito, panoorin nyo na lang hanggang sa dulo. Kasi babanggitin natin yan, yung mga difference. Okay? So guys, ang i-prepare ko lang po is 1 cup. And then, itatry po natin i-ano siya, kung ganun pa rin po yung water content na nilalagay ko, same as the Whip It Classic. Okay? If bago pa lang po kayo sa bahay ko, please, 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 do like the video, share sa inyong mga friends and family who loves to bake. Of course, kahit hindi naman nagbe-bake, pwede nyo i-share. Ayan. At saka don't forget po, i-subscribe yung ating channel. Ayan. And don't forget to click that bell icon. Napaka-importante po yan para ma-notify po kayo pag mayroon po tayong bagong ina-upload ng mga videos. Ayan. So, I will be seeing you in a while pag-prepare natin ng ating Whip It flavored with butter. Na tayo guys sa pag-prepare ng ating Whip It frosting with butter flavor. Ayan. So, ito na siya guys. So, ito na po siya. Ngayon, bubuksan po natin siya, okay? Punasan muna natin bago natin buksan ang ating magkaka. Ayan, so, pakita ko sa inyo kung paano ang gamit nito. Ayan, ito. Pero since 1 cup lang, i-demo ko lang, hindi ko siya bubuksan na kasi para ma-store natin ulit. Dito lang ako magbubukas, dito lang ako magbubukas para sa 1 cup lang. Kasi 1 cup lang po ang gagamitin natin. Kasi pwede natin siyang gawin lahat kung gusto nyo. Okay? Mas maganda, tip lang po guys, mas maganda para to have, ako ginagawa ko lang ngayon ng 1 cup para madali yung demonstration natin, ha? At kung kaya ba nito i-frost ang aking 8x2 na chocolate cake, gagawin ko siyang drip cake, i-display ko siya. Okay? And then, sabi ito, kung gusto nyo talaga na mahumaba ang buhay niya, kasi pag na-open na po ang ating pouch, ito po ay merong shelf life na 2 weeks sa chiller, kung nabubuksan na po siya, ha? Pero pag i-frost nyo po ito, ay i-whip nyo po at gagawin na siyang frosting lahat ng 1 kg, pwede nyo po siya i-store sa freezer. And it will stay there for at least 1 month. Yes, 1 month sa freezer po, ha. Kung sa chiller lang nyo ilalagay, at least 2 to 3 weeks. But, depende po yan sa cooling temperature ng inyong ref, ng inyong chiller, ganun. Okay? At, depende rin po how you prepare your frosting and how you store it in your chiller, in your ref, in your freezer. Okay? So, doon po nagmamatter ang shelf life ng inyong frosting, ng inyong cakes, yung ganun. Okay? Okay, so, i-show ko lang guys. Hindi ko siya bubuksan ng lahat kasi 1 cup lang muna ang gagamitin ko. Pero, kung gusto natin buksan ng lahat para masimot natin talaga, as in, mas-scrape natin talaga lahat ang ating frosting, pag gumagamit po tayo nitong product na to, itong Whip It, gamit tayo nito, or gunting. Okay? So, dito, kakat yan. Dito, kakat, at saka dito. So, pag makat na natin to, parang ipipeel off natin siya, ito dito, pas gaganyanin natin yan. Ini-scrape. Alright, so kung 1 cup lang naman, then 1 cup lang, may nagtatanong, palagi po itong tinatanong, kasi sa mga home bakers, hindi naman maramihan kung gumamit ng frosting, mostly 1 cup to 2 cups ang ginagamit lang. Okay, so, dito tayo magkakat, dito lang, yan. Gagamit na tayo ng gunting, okay? Like that. Okay. So, ito po yung measuring cup natin. Of course, gagamit tayo ng weighing scale para malaman nyo rin yung 1 cup, ilang grams po siya. Okay? So, ang laman po nito in grams is 1,000. 1,000 is equals to 1 kg. 1 kg? 1 kg or kilogram. Okay? Weighing scale natin. Sabi ko nga, importanteng mag-provide kayo nito. Napakalaking tulong po nito sa ating baking journey. Okay? Okay, so pindutin natin yan. Mag-a-appear po yan ng 0. Ayan, 0. Lapit ko na nga. O, diba? Nag-a-appear po siya ng 0. Kung tanggalin po natin yan, lalabas po yung timbang niya na 25 grams. Okay? So, meron na. Lagay ko siya dyan. So, titimbangin ko siya ng 227 grams na paste. O, okay?
So, ito po yung kulay niya, yellow. Ayan, nakikita nyo yellow. Kung sa ating whippet na ginagamit ko is white kasi nga classic siya, original. So, kung baga, very plain lang siya. Matamis lang siya. Pero, yun, plain nga. Walang flavor. Pero matamis. Matamis. May nagtatanong, matamis po ba si whippet? Yes guys, matamis po siya. Okay, so ito naman, hindi ko pa alam yung taste niya. So, iti-taste natin mamaya. Okay? So, ito yung ano niya, maglagay tayo ng 1 cup. Okay, so yung ano niya is malambot, soft. Tama yung temperature lang ng ating whippet. Huwag niyo po siya i-expose sa mainit na temperatura kasi sobrang lalambot naman yung ating paste. Huwag naman sa malamig na temperatura kasi titigas po yung ating paste. Kaya sinasabi palagi, i-store natin sa room temperature lang. Tamang temperatura, hindi malamig, hindi mainit. Yun po yun. Okay, so this is 228 grams. Ayan. Saglit, tama ba? Oo, 228. Okay lang yan kung may sobra, no problem. So, level ko lang to. Okay, so this is 228 grams guys. Pinasobrahan ko na lang ng 1 gramo. Okay, walang problema dyan. Guys, ang bango niya. May butter. Kasi nga may butter na siya. Flavored siya ng butter. So, ito na po yung inaantay nyo talaga. Mahirap talaga guys pag walang cameraman. Hindi mo napapansin. Hindi na pala nakatutok doon yung ano mo. Yung sinasabi mo. Anyways, pasensya na guys. Hayaan nyo sa susunod. Okay, so ito po ang gagamitin natin, mixing bowl, itong glass bowl. You can use any kind of bowl. Walang problema, ha? Walang arte naman si paste, kahit anong bowl pwede siya. Okay? Pinireplika po ni whippet frosting with butter flavored ang buttercream talaga. Diba yung buttercream natin is may color yellow. So, ito na siya. Okay. Titingnan natin pag winip natin siya kung magla-lighten ba siya or ganun pa rin ang kulay niya. Okay? Okay, ito na po yung tubig natin. Super lamig po ito. Guys, kailangan po natin gumamit ng malamig na water. Okay? Best advice to use cold water para gumanda yung pag-alsa ng ating frosting, ng whippet, at saka magandang consistency. Kung wala ka
pag nilalagyan ng tubig, ito muna yung magiging, ano niya, consistency. Para siyang soft. Ayan. Ayan. So, kailangan pa natin siyang i-beat para mag-firm pa siya o mag-stiff. Ayan. So, longer, ano pa. Pero, pwede pa natin dagdagan ng tubig. Okay? So, dadagdagan ko lang hanggang 2, hanggang 6 muna. Then, i-chill ko siya. Same, ang gagawin ko is same yung ginagawa ko sa aking whippet na original or classic na whippet. Okay? Same pa rin yung consistency niya after natin chini-chill. Lagyan ko pa ulit ng 2 tablespoon to make it 6 tablespoon for the 1 cup. Okay? Kaputo ng ilang, almost a minute. Mag-stiff lang siya, mag-firm lang. Then, i-chill ko na siya. Okay? Ayan guys. So, nabit natin siya. Binit ko siya, tinagalan ko siya. Ginawa ko siyang almost 2 minutes. Ginawa ko siyang almost 2 minutes yung pag-beat. So, tingnan nyo naman. Inantay ko talaga siya na mag-firm. At saka parang mag-stiff siya. Ayan. So, i-ano natin, i-scrape natin siya. My God, this is so beautiful. Tingnan nyo guys. So, i-scrape natin. Sana nakikita dyan sa camera, hindi ko masilip. Wala akong kasama dito. Ayan, sana nakikita. Napakaganda guys ng consistency niya, promise. So, pwede na siyang gamitin agad-agad. Ganitong 6 tablespoon of water, you can use it na kung nagmamadali kayo. Ganitong consistency, huwag nyo nagdagdagan ng tubig. Pero for better consistency, magandang i-chill muna siya. Para talaga, pag pinipe nyo siya ng flour or ng kung ano yung ipapipe nyo siya, maganda. As in, lalo pang gaganda. May igaganda pa talaga siya ng bonggang-bongga, o diba? Ang ganda niya guys, promise. So, tikman natin siya guys, kung anong lasa. Grabe. Guys, yung buttercream na hinahanap niyong lasa, nandito siya. Super. Lasang-lasa ko yung butter. Lasang-lasa ko yung butter. So, my God! Ito na yung hinahanap nating buttercream na hindi tayo matatakot na tawag nito, na kung malulusaw ba siya, babagsak ba yung pinipe nating flour. Ito na siya. Ito na yung sagot. Promise. So, this is the best, the best, the best, the best. Oh my God. Gaano ako na in love doon sa whippet na classic, dito mas lala akong na in love. Okay? So, ayan guys. Habang po tayo ay nagpapachill ng ating init na whippet, flavored in butter, ito yung extra niya. Diba natanggalan natin siya? So, ang gagawin lang, paano natin i-store, how to store this one. Ayan. So, i-press down lang. Okay? I-press down lang yung ating frosting pababa. Ayan. I-close natin to. Matatanggal yung excess. Mamaya, isasali na lang natin ito sa pag-beat. Para hindi sayang, di ba? Okay. So, tanggalin ko ng gloves. Na-press ko na siya. Yan. So, tuloy na natin pababa. Okay lang yan. Meron na labas. Gamit na lang tayo ng tissue. Ayan. Guys, then you can store this in the fridge or in the chiller, okay? Pero kung sa room temp lang, kasi gagamitin nyo after 3 days or within a week, ganito lang. At saka, para importante, maiwasan talaga yung mapasukan kasi nabuksan na talaga siya, i-cover natin ng cling wrap. Ayan, so ito pala, example, ito yung nabibili ko na paper, sabi ko kanina, na wag na yung nakabox kasi mahal yun. So ito na, yung may nakabalot ng paper, mas nakakamura tayo dito. Hanapin natin yung 30 meters. Oo. Nakalimutan ko yung price nito. Hindi umaabot ng 100 yata pag ito Robinsons na product ng brand. Mas mura to. Mura din yung Reynolds. Si Glad, mahal talaga si Glad kahit naka-paper din siya. Okay, yun po. Tip yun. Mga na ganito lang, yung nakabalot lang sa papel. Ayan. So, naka-cling wrap na po siya. So, protected na yung ating pack or whippet natin. Diba? So, ganyan po. Nasagot na natin paano natin siya i-store. Ha? So, pwede siya sa chiller, pwede sa room temp. Okay? Okay.
Okay guys, tip, habang tayo nag-aantay kay Whippet butter frosting na mag-chill. Tip ko lang, pag tayo po mag-chill ng whippet paste doon sa ating chiller at ilalabas natin siya, tapos titigas, normally yun po yung ano niya, mapunta sa sobrang lamig, titigas yung paste. Tip ko po, huwag niyo po agad ibipit kasi kawawa yung mixer nyo. Kawawa yung stand mixer nyo. Okay? I-ano nyo muna siya, ilabas nyo 1 day before or 2 days before. Mag-set lang siya into room temp. Pag press nyo po siya na medyo soft na siya, beatable na siya, pwede na siyang i-whip ng inyong mixer, then that's time to use it na. Okay? Kasi pag matigas at ibibit nyo, masisira yung whisk nyo or paddle nyo. Gaya ng nangyari sa akin noon. Pinilit ko ang hindi pa pwede. Charot! Kaya wag pipilitin ang hindi pa pwede. Yun yon. So, mag-antay po tayo. Patience is a virtue. Okay? Bago ko ilagay, i-scrape ko muna to. Ayan. Tingnan po natin yung consistency niya after an hour, more than an hour sa chiller. Ayan. Oh, this is so nice. Ayan, oh, buttercream na buttercream talaga ang kanyang texture. So, ayan. I-massage natin siya. Ayan. Para yung air bubbles ay mawala. So, i-whip natin to. I-bipit muna natin to, ha? Itingnan natin kung aalsa pa siya at lalong gaganda yung kanyang consistency, of course. Guys, just a couple of seconds lang yan. Hindi ko siya inabot na ng 1 minute. So, check natin siya ulit. Napakaganda ng kulay. Very light yellow. As in, para siyang butter, di ba? Yung butter, pag binibit natin, naglalighten yung color. Ito siya, oh. My God, the consistency is so perfect. Oh my God, this is so good. Ayan. So, massage natin siya. Kung mag-create man siya ng air bubbles, i-massage lang natin ng ganyan. Lahat ng frosting ginaganito dapat. Ayan, so, guys, so perfect. This is 6 tablespoons of water pa lang, ha? Hindi pa ako nagdagdag ng another 2 to make it 8 tablespoons. So, ayan, very firm, very stiff. So, at this point, maganda na po ito gamitin for piping. Magpapipe tayo ng flour or kung ano yung gusto natin i-pipe. This is the best or the perfect consistency na pwede na natin gamitin si Whippet flavored with butter. Ayan. Okay? So, ang lasa niya matamis na buttery ang flavor. Just like the buttercream. Traditional na buttercream talaga, guys. Yummy. Ayan. Napakasarap. Mamaya na ako magdadagdag ng water. Itong 6 tablespoons na water dito at 1 cup na paste ng Whippet butter. Magte-test tayo for piping. Mamaya ako magko-coat sa cake. Pero magdadagdag na ako ng water para i-coat ko sa cake. Okay? For piping, ito muna ang gagamitin natin. Okay? Para matingnan natin kung gaano siya kaganda pag pinapipe na ganito po yung water, ha? 6 tablespoons. Again, 6 tablespoons sa ating 228 grams. Yung tip dito, magta-try tayo sa Russian tip. Ayan. So, yung Russian tip, ito ay The Chef number 243. Try natin. Malaki to. Ayan. So, try lang natin, ha? Star tip natin. This is open star. And this is the closed star. Yung open star natin, number 823, The Chef. Yung closed star is 852, The Chef. Ayan. So, try natin, guys. Ita-try natin itong dalawa. At ito naman, try ko din to. Kung pwede siya dito, The Chef 234, yung pang grass, ayan, try lang ha, isusubok lang natin kung talagang okay siya sa piping. Ito, yung number 104, Ateco ba to? Ito yung pang flower, petal piping, number 104, at ito naman yung pang weave yata, weaving ba, tama ba yung pagka-pronounce? Pang basket weave, yon. Try ko natin gamitin yan, number 48, at saka itong pang leaf, flower leaf, number 352. Ateco din siya. Ayan. Okay. Una siya ilalagay sa piping bag. Ayan. Gagamit po ako ng coupler. Ito maganda po ito. Palit-palit lang. Parang ganyan. Gaganyan. Kung ayaw mo na siya, palitan mo. Ayan. Tsaka ayan. Para hindi tayo ma-waste ng piping bag. Kung same frosting at same color ang gagamitin niyo po. Sa iba-ibang tip. Okay?
Ayan, proceed tayo guys. Prepare ko muna siya. So, ayan guys, bago ko siya gamitin ulit, habang na-prepare ko, winip ko siya ulit para ma-firm lalo pa. Ayan. So, mga couple of seconds pa rin yun. Almost a minute. Ayan. So, ganda na talaga ng consistency. So, gagamitin natin. Una ko siyang susubukan sa Russian tip. Okay, sana cross finger, maganda siya. Para sa, sa Russian tip. Diba meron akong video na nag-experiment tayo, yung whipped na classic, linagyan natin ng buttercream na traditional, diba? Na mismo. Maganda naman siya talaga. So, ito, susubukan natin kung at least wala nang hassle, di na tayo mag-prepare ng traditional buttercream frosting. Dire-diretso na, diba? Isang lang, preparean lang. Ayan. So, try natin. Kung maganda na siya. Kasi ito, stable talaga ito for sure. Kasi si whipped ay napaka-stable. Same pa rin yan talaga nila. Yung lang is nag-matter lang dito yung taste talaga. Ayan. So, bago natin i-pipe, make sure na malinis yung nozzle, yung dito sa para malinis din natin siyang mapapipe. Okay? Ayan. Oh. Oh my God. Ang ganda niya, guys. Look at that. Oh, diba? Tingnan nyo, guys. Ang ganda ng pagkaukit ng Russia, no? Ayan, ganyan siya, guys. Pero ito, ang ganda niya, ha? Promise. Close, may open. Ayan. Subok tayo. Kailangan kasi timing din yung paggamit ng Russian, eh. Kasi, press, release ka agad. Ayan, perfect. Oo, pag dinidiin ko, nag-close kasi siya. Ayan, oo, ang galing. Ayan, o. Mali lang palang pagka, ko kanina kasi kapag dinidiin mo siya, like ganyan. Ayan, so nag-close siya. Oo. Pero pag slight lang pinipress, slight mo lang siyang, huwag masyadong ididiin. Huwag masyadong ididiin. Very light lang ng pag-release ng frosting, ganyan. Ayan. Oh, ang ganda! Perfect! Pero kung ididiin mo siya, like ididiin mo siya, hindi ka muna magre-release, nag-close siya. So, depende kung anong gusto mo. Yung parang pa-blossom pa lang siya, sarado pa, at saka nag-fully blossom na. Ganito na siya. O, diba ang ganda niya? Ganda niya, guys. Wagi. O, diba? Ang ganda at saka stable. No need na kulayan, guys, kasi ang ganda na ng kulay niya, oh. Promise. Ang ganda niya, promise. So, okay. Light lang, release. Ay, ang galing! Light lang, and, oops, masyado ko naman na wait lang. Hindi tayo perfect. Ayan. So, walang perfect dito sa mundo, kaya okay lang yan magkamali. Oo. Pag nagkamali, bangon. Ayan. So, masyado ko siyang diniinan, hindi ko siya kaagad release. Ganyan siya. So, ayan. Pag dito pag pipe. O, diba? Kailangan talaga pupunasan mo bago ka mag-pipe. Kailangan, ganyan siya. Wala siyang, hindi lalabas sa nozzle. Kumbaga, walang frosting sa labas. Yan. Para, talaga siya. Ayan. Pag ganyan. Okay? Perfect! Okay, so iiwan ko to, ilalagay ko to sa oven, sa aking oven, pero hindi naman naka-under yung oven, pero nasa 95 Fahrenheit, 90 to 95 Fahrenheit siya. Okay, then papakita ko sa inyo kung kung stable pa rin siya, ano nga natin kung mag-ano siya, gagalaw ba. Naka-tilt siya na, ba yung, ilang degree ba to pag ganito, 45 degree ba yan? O, itaob natin, baka magtagaktak, sasaluhin ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, 19, 20. Ayan. So, wala guys. Stable siya guys. Promise. Walang kagalaw-galaw. Okay, lagay ko muna sa oven guys. Ito, may coupler. Baka magtanong, paano gamitin si coupler? Ayan. Tanggalin ko muna. Pasok natin ito sa loob ng piping bag. Ayan, nasa loob na siya. Kasi ito yung tip, ipapasok natin
Itong tip, ipapasok natin dito sa loob ng cover. Ayan. Bali, ito yung maglalak dito. Papasok natin ganyan. Ayan. Kasi ikot lang para mag-lock. Tapos kung gusto nyo palitan, tanggalin lang. Then, palitan nyo lang ng tip. Same size lang. Parang ganito. Ayan. Mga same size na maliit. Ito, hindi pwede. Yung kanina pinakita ko. Dapat ganitong size lang. Okay. I-weave natin siya, guys. Try natin itong tip na to. Yung basket weave, yung ganun. Try lang natin. Wala namang problema. Try lang. Natin to. Si weave, pang basket weave yung design niya. Hindi pa guys, ang ganda niya, promise. Oh, hindi nga lang yan magandang pagka-pipe ko ha, pero kuhang-kuha na niya, oh, di ba? Flower petal. Number 104. Magpapapipe tayo ng flower. Ito siya guys, ha? Tayong flower, ano dito, flower nail. 9 yata to, 9 inches. Oh, ano ba? Number 9. Walang inches pala. Ayan. So, try lang po tayo kung ano. Hindi ako magaling gumawa ng flower guys, ha? Pero subukan natin. Look at that guys. Tignan nyo naman siya guys. Oh, very detailed siya. Oh. Flower. Gawa tayo ng petal. Yung blossom. Yung cherry blossom. Ayan. Try tayong gumawa. Tingnan nyo naman, o, oh, diba? Very detailed. Oh, i-shake ko guys ha kung malalaglag siya. Hindi siya nalalaglag. Ayan. So, very stable. Ayan, hindi pa. Guys. Oh, yung iba-ibang leaf. Oh, di ba? Ayan. Oh, di ba? Ang ganda niya. Ng gamit ang closed store. Ito po ay si Open Star. So, ayan guys. Natapos na tayo sa ating piping test. O, diba? Diba ang ganda niya? Kasing ganda ko. Joke lang yun. So, guys. Grabe siya. As in, ako ay very happy, satisfied sa results ng ating frosting na ginawa. Na nag-pipe tayo using the different kinds of tips. Okay? So, yung consistency niya is like so perfect for the piping
for the 1 cup paste na linagay natin, na that is 227 grams, pero 28 grams ang linagay ko. Okay lang yun magsobra, walang problema doon. At 6 tablespoon na cold water. Ayan. So, ang kagandahan lang kay Whippet Butter flavored kasi, ano na siya buttery na yung flavor niya. We don't need to add flavors kasi malasa na talaga siya. So, kung ang hinahanap mong buttercream, nandito na. Andito na. So, you don't need to make butter. Just like what I did, diba? Yung ginawa ko, naggawa pa talaga ko to from scratch ng traditional buttercream, which is okay lang naman. Pero pinapadali talaga ang buhay natin, di ba? Like tayong mga home bakers, lalo na kung mga working moms tayo, kailangan tayo ng mga yung mga mabilisan, yun nandyan na, pero worth naman. Kahit ready to use na siya, ready to go na siya ng mga product, pero worth it naman. O, di ba? Maganda. Although masasabing mahal, mga ganyan, hindi namin kaya. Guys, kung gagamit naman tayo ng mura, yung ganyan-ganyan, ang quality naman ng ating product ay syempre hindi yung ganun gaganda. Magpo-problema talaga, hassle, ganyan. Oh my God, bumagsak, mga ganyan. Although may mga technique at tips dyan. Yung iba, may sinishare kung paano ginagawa. So, para sa atin mga newbie na gusto talaga tayong matuto paano gawin ito ng tama, gagamit kayo ng product na to, gagamit tayo ng product na ganyan, paano ba tamang gawin, paano ba tamang i-prepare ang product na to. So, this is the right video for you. So, kung gumagamit talaga tayo ng Whippet, gumagamit kayo ng Whippet, gusto nyo malaman, i-explore siya, pwede kayong manood ng mga videos ko. Kasi dami tayong iba-ibang videos about Whippet, yung Whippet na classic, at itong bagong Whippet flavored sa butter, okay? Ayan guys, so, actually yung difference ng classic at saka butter, difference lang niya is yung flavor lang. Kasi butter niya, ang isa is classic, very plain, pero the same, maganda talaga ang consistency. Napakaganda. Tingnan, nakita nyo naman kung yung piping result, di ba? Yung pinipe natin siya. Kahit ako parang na-amaze ako sa kinalabasan niya eh. So, yun. Kung gaano ako na in love doon sa Whippet, as in, ganun din ang pagiging na-fall in love ako sa yung may butter flavor na. As in, nang tinaste ko siya, walang etchos lang. Masarap talaga guys, promise, okay? Yan. So, hindi kami talaga bati ni traditional. Kasi nga, dahil may butter talaga siya. Ito, kasi, ewan ko anong inano nila dito, minagic nila na parang hindi siya magiging unstable pag na-expose na siya sa room temp, yung ganun. So, that's it. So, yung susunod nating video, guys, ikakat ko na lang muna siya dito kasi napakahaba na ang video natin. Okay, from preparation to piping test. Okay, so kakat off tayo sa piping test. Then, proceed tayo sa next video. That would be the part 2. Yung pag-frost natin sa isang 8x2 na chocolate cake. So, we will see kung kaya ba niyang ma-cover ang 8x2. Yung using the 1 cup paste lang. Okay? Alright, so kung makikita nyo, same itsura, kasi isang setting lang yung pag-video ko. Kinat ko na lang siya, okay? Ayan, so thank you guys sa pagsama nyo sa akin at pakikinig at sana may matutunan kayo. Kung may mga questions kayo about sa storage, sa how to prepare, nakita nyo naman, di ba? So sinabi ko, binanggit ko yung storage. Kung hindi pa siya nakabukas, yung pouch mismo, 8 months po yung shelf life. Makikita nyo naman po kung may expiration date. One thing, tips po, pag may tira sa pouch, huwag niyo po ita-transfer yung paste sa ibang container. Stay lang po yun sa pouch kasi yun ang purpose ng pouch. Bakit siya ganun? Mayroong parang sinisecure yung paste doon sa loob. Okay? So, i-close lang just like pinakita ko kanina. Paano natin ini-store, di ba? Stick straight down lang yung paste. Fold, then ibalot natin ng cling wrap. Okay? Kung wala kayong cling wrap sa bahay, you have to secure one, okay? Mag-secure kayo guys kasi napaka-importante yun, okay? That's it. Okay, so I will be seeing you again in my next video, part 2, okay? So thank you so much guys. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to click that bell icon for you to be updated sa ating susunod na video. Bye!